Para silang isang masaya at kumpletong pamilya. I admit they look good together. Palapit ng iba to ni Dylan ang hawak niyang mic sa mga pinsan niya. Kanina, suportado siya ng mga to. Ngunit nang makitang pumasok si Lana kasama si Eugene at ang anak nito ay ganun na ang mga komento ng mga ugok niyang pinsan. Nasa audio room sila ng chapel sa second floor at kitang-kita nilang mga nangyari sa baba bago magsimula ang misa. Isa pala yung Thanksgiving Mass. Humugot ng malalim na hininga si Dylan. Hindi niya ikinakailang, kinakabahan siya at pinagpapawisan ng malamig. It's his first time to confess an everlasting love to a woman in front of the whole crowd. Dylan, sumenyas na si Pastor. Bumaba ka na. Yun ang ginawa ni Dylan habang kip-kip ang mikropono. At nang tumapak na siya sa harapan ng maraming tao, biglang nagsitahimik ang lahat. Bumalik tuloy ang bundol sa dibdib niya, lalo nang makita niyang napatayo si Lana mula sa kinupuan nito. Dylan? The moment their eyes met, it was just Lana and Dylan. The crowd faded out to his eyes. Alana, what are you doing here? Parang mangiyak-ngiyak na tanong ni Lana. Please honey, huwag ka nang umiyak. Just listen to me. Lumunok ito at napatango. Gusto ni Dylan sana itong lapitan, ngunit kahit siya'y parang napako sa kinatatayuan. I will not clear my name from any mission na inaamin kong ginawa namin. Yes, we thought you might be a threat for our cousin's happiness. Hindi ko lang akalain na magiging threat ka rin pala sa pagkabinata ko. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Dylan. Noong una kitang makita, natigilan ako. Gusto kong ayusin ng mabilis ang wasak mong puso. Gusto kitang halikan ng walang dahilan. Gusto kong maging akin ka na lang. I want to love you. Baka kamukha mong first love ko. Patuloy ni Dylan. Pero ni isang beses kitang nakita ko. Ikaw ang totoong ikaw at hindi ang ibang tao. Kita mo, binihag mo ko dahil ikaw si Alana Rose de la Cruz Aguilar. May sarili kang misyon, alam mo. At yun na yung paibigin ako sa'yo. Walang kahirap-hirap ang ginawa mo, honey. Kaya na sinabi ko sa yung rason kung bakit kita biglang pinakasalan. Because I'm falling in love for you so hard. Kahit yun pa lang ang unang beses na formal mo akong nakilala. Pero ako, ilang beses na kitang nakita. Palihim na sinusulyapan. Pasimpleng sinusubaybayan. Fine, stalker na akong stalker. I don't care. I'm in love. What should I do? Sabi nila, hindi daw pwedeng ariin ng isang taong isa pang tao. Pero ikaw, gusto kong akin ka lang. We had fair shares of times. I'm in love at lalo pa akong nalunod. Alana, I'm the happiest man whenever I'm with you. Lagi may gulo pagkatapos, we always find our way back to each other. You see, kahit hindi ako naniniwala sa tadhana, naging number 1 fan na ako nun dahil sa'yo. You make me believe in things that I thought was just an exaggeration. Nararamdaman ni Dylan ng pagdulas ng mikropono sa kamay. He shifted his weight to another foot. We complement each other. They said, you have the selfish nature. Lahat ng atensyon mo gusto mo, naibibigay kong buo. Lahat ng utos mo, sinusunod ko ng walang angal. I always want to satisfy you more than what you expected because I was really insecure of thinking na kapag hindi ko nabigay ang gusto mo, iiwan mo ko. Sa'yo ko lang naramdaman na gusto ko magpaka-possessive but at the same time, ayoko maging madamot sa mga taong mahal mo rin. Sa'yo ko lang naisip na hindi kita pakakawalan pero kapag ayaw mo na, pipilitin kong bitawan ka. Sa'yo lang ako nabaliw at tumino. I don't know if this is good or bad but when I started loving you, white and black just always go together. Bumaba si Dylan ng altar at naglakad palapit kay Lana. Hindi ako romantikong tao pero sa harap ng maraming tao, hindi ako nahihiyang ipaalam, isigaw o pangalandakan na mahal kita. Nanuyo bigla ang lalamunan ni Dylan at naramdaman na naman niya ang paninikip ng dibdib. He may sound so gay but he wanted to cry. There's too much emotion inside him. Huminto siya nang malapit na siya kay Lana. Honey, I still looking forward for our dream family. Ikaw at ako. At ang 16 nating anak. Nakita niyang bahagyang pangiti ni Lana. Dylan will have our first child very soon. So 15 to go? He tried to joke just to block away his tears. Hindi ko alam kung ano pang kailangan ko sabihin na gusto mong marinig.
Pero mahal na mahal talaga kita. Oo, tagumpay ang plano naming magpipinsan. Hindi dahil na ilayo ka namin kina Riv at Agatha. But what made it truly successful was that you made me feel that I can love more than I think I can. We made love, a love that can satisfy the words selfless and everlasting. Suddenly, the mission was not on you anymore, it's on me. We made true love. God did it for us. Tingnan mo, kahit ilang beses tayong magkagulo, nagkakaayos pa rin tayo. Yung annulment, alam kong dala lang yan ang bugso ng damdamin. Huwag na nating intindihin yon. Basta ipaglalaban ko marriage na to, katulad ng ginagawa ko sa simula pa lang. Nanginig na talaga ang boses ni Dylan at napatingala na siya dahil anumang oras, ibabagsak na yata ang mga luha niya. Pinagtatawanan na siguro siya ng mga pinsan niya. But what the? They can laugh their ass out for all he care. He's speaking from his heart and that what matters most. I'm sorry for all the heartaches and pains, Alana. Let me shove them away. Forgive me about what Kuya Barry told you. Sasabihin ko rin sana yun sa'yo pero nauna lang talaga siya. Pero kung babalik ang oras nang pinagplanuhan namin ulit ang planong iyon, gagawin ko ulit lahat ng ginawa ko dahil alam kong sa'yo pa rin ang bagsak ko. What I'm trying to say is, I always want to end up being in love with you over and over again. Sunod-sunod ng pagpatak ng luha mula sa mga mata ni Lana. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya para may gusto ring sabihin. Alana, inabot ni Dylan ang palad dito. Hold me and let's continue making more love. Akmang aabutin na nila ng kamay niya. Tila bumagal ang oras sa pag-abot nito ng kamay niya at dinig na dinig ni Dylan ang bawat pagtibok ng puso niya. Tapos biglang namatay ang ilaw. May mga babaeng nagtilian at tumusbog ang mga bulungan. Biglang nagkagulo sa loob. Naramdaman ni Dylan na biglang may humila sa kanya sa likod. Alana, sigaw niya na hindi niya nahawakan ang kamay nito habang patuloy ang paghihila sa kanya patalikod. Dylan, may problema, si Charlie ang narinig niya. What problem? Bakit biglang namatay ang mga ilaw? He said panicking. Saan tayo pupunta? Si Alana nasa, shut up Dylan, huwag ka nang maingay, makikihalo ka pa sa gulo ng mga tao eh. Si Ramses ang nagsalita. Ano bang nangyayari? Gulong-gulong wika ni Dylan. Kanina lang malapit na siya. It's his first time to confess in front of the crowd. Pagkatapos bululyaso pa. Maya-maya pa tumahimik ang buong paligid pero madilim pa rin. Tinulak naman ngayon ng magpipinsan ng clueless pa ring si Dylan. Stay there Dylan, try not to cry. But it's okay to cry. Best wishes. Sunod-sunod na wika ng mga papalayong tinig ng pinsan niya. What? Biglang nagliwanag muli ang buong chapel at nalaki ang mga mata ni Dylan nang makitang nakatayo siya sa gilid ng baba ng altar. At last ng tao ay nakatayo dito at nakangiti sa kanya. Then a wedding march started to play. Tumalbog ng malakas ang puso ni Dylan at mukhang tatalunin nun ang best jumper ng buong mundo. Natulo siya sa kinatatayuan at unti-unting pumasok sa isip niya kung anong nangyayari. Surprise! Gulat siyang napalingon. Kuya Barry? Bakit bigla tong nandoon? Dear eldest cousin Green at him. Still clueless? Nagsalubong ang mga kilay ni Dylan. Dinapik siya nito sa balikat. You were in a big role play, Dylan. Role play? Happy birthday. There's our gift for you. Bati nito sabay tinurong dulo ng aisle. Sinundan ni Dylan ang tinuro nito at biglang tumulong luha niya nang makita niya si Lana na nakasuot ng wedding dress na may hawak na bouquet of pink roses at lavenders. Mag-isang naglalakad sa aisle na may malaking ngiti sa labi. Araw ng kasal niya? Araw ng kasal niya. Hindi mapigilan ni Dylan ang umiyak. 2 weeks ago. Napahugot ng hangin si Lana nang pagpasok niya ng opisina ay nakita niya si Barry na nakaupo mismo sa pwesto niya. Komportable ito doon na parang itong may-ari ng opisina. Finally, you're here. Anito na may misteryosong ngiti sa mga labi. Isinara niya ang pintuan at kinakabahan siya sa paglapit dito. Parang siya pang bisita sa sarili niyang opisina. What do you want to tell me? Tumayo ito sa upuan niya. I hear you're pregnant. Congratulations sa inyo ng pinsan ko. Kahit papano, sincere ang pagbati nito. Salamat. Napaupo na lang siya sa upuan sa tapat ng lamesa niya. Para kasing nanginginig ang tuhod niya sa presensya ni Barry. Iniisip nila na kung tama bang makikipag-usap siya rito na hindi alam ni Dylan.
She does not know how to handle Barry's intimidating aura. Alam ba ng pinsan ko na mag-uusap tayo? Umiling siya. Hindi ko na muna sinabi, pero sasabihin ko rin pagkatapos nating mag-usap. Umangat ang gilid ng mga labi nito. Good. Itinuwid nila ng pagkakaupo sa kamatapang na sinalubong ang tingin nito. Ano bang gusto mong sabihin? What's the self-proclamation all about? Pumalakip-kipit at bahagyang upo sa gilid ng malaking lamesa niya. Alam mo na siguro na first love ni Dylan si Agatha. Napahinto sila na saglit pero napatango maya-maya. What about it? Okay lang sa'yo? Nagkibit balikat siya. Matagal naman nang tapos yon. Ako nga first love ko si Riv. Dylan and I made sure that they are all in the past now. At sa tingin naman nila na hindi na rin malaking issue pa kung nagkaroon man ng feeling si Dylan kay Agatha. Her husband made sure that it's her that he loved now. At naramdaman niya yun ng sobra. Tumango-tango to. So will it be still alright kung sabihin ko sa'yo ng pagkakilala niyo ni Dylan ay planado? Na kaya siya pumayag sa mission namin ay para kay Agatha. Nagsalubong ang dalawang kilay ni Lana. Hindi ko maintindihan. You see, mula pagkabata, kaming 7 magpipinsan ay nangako sa isa't isa na puprotektahan namin ang pinsan naming si Agatha. We vow to always make sure she's happy. Katulad na lang ng pag-ako ni Dylan sa responsibilidad ni Agatha na mamahala dapat ng hotel ng mga Andersons. He did that because sa aming 7, siyang may pinakagustong makita si Agatha na masaya. Anito na may kahalong pang-aasar sa tono, nagsalubong ang mga kilay ni Lana. Alam ko na yan, nabanggit na sa akin yan ni Dylan na kaya siya nga ang umakto ng position dahil gusto niyang maabot ni Agatha ang pangarap na maging pianist or musician. But that's it. Isa pa, sa inyo namang magpipinsan, si Dylan lang ang walang pinamamahalaan na kumpanya. Kaya niya rin tinanggap yun. So ano sa tingin mong pumasok sa isip niya para mag-volunteer ulit para sa mission natin? What's your mission anyway? Naiinis na wika ni Lana. Parang hindi magiging maganda ang mga susunod na pag-uusapan nila. He smirked. Tutol kaming lahat sa arranged marriage ni na Agatha at Riv. Nasa isip naming lahat, baka hindi sumayang pinsan namin sa kasalang yun dahil hindi niya pa ganoon kakilalang lalaki. She likes him, yes. Pero mapapanatag ba kami? Nagugustuhin din siya ni Riv. Paano kami makakasigurado na hindi masasaktan ng pinsan namin sa bagong buhay na magkakaroon siya? So I did a little background check about the famous hotel magnate Riv Monteverde. And Pop, your name appeared as his first love who broke his heart so bad. He emphasized. Yun daw siguro ng dahilan kung bakit walang naging stable relationship si Riv at kung bakit pumayag na lang siyang makakasal kay Agatha. It's all about business. Then, we investigated about you. Pinaimbestigahan niyo ko? Kaya nga namin nalaman na may plano pala kayo ng pamilya niyong umuwi na ulit dito sa Pilipinas for good. At aminin mo, gusto mo makipagbalikan kay Riv. Napalunok si Lana. Oo, noon, because I thought he's still single. Pero sigurista kami magpipinsan. Uso na ang agawan ng asawa. Anong mali namin na hindi mo gagawin yun sa pinsan namin? Anito saka siya tinignan ng mas mataman. Nag-usap-usap kami. Clearly, you're a threat to the marriage, Lana. Kailangan ka namin ilayo kay Riv at Agatha. We need to distract your attention. And guess who volunteered to do it for Agatha's happiness and love? Nakuyom nila ng mga kamay. Get straight to the point, she demanded. Her teeth clenching. Hindi niya alam kung saan niya nakukuha ang tapang niya para sabihan to ng ganon. Basta ayaw lang niya ang dating nito na tila sinisira nito si Dylan sa kanya. Oh Lana, you already got my point. Tuya pa nito't saka tumindig sa harap niya. Then he lowered his head to face her. Inako na ulit ni Dylan ng mission namin. He will be the one to divert your attention. Ang usapan namin makikipagkaibigan lang siya at saka siya magpapakalala ng mga titino na mga lalaki na pwede mong pag-uukulan ng pansin. Hindi namin sinabi na siya mismong trumabaho sa'yo. Anong gusto mong palabasin? Nagtatagis ng mga bagang nilan at nangangati ng mga palad. Bakit ka ba kasi pakakasalan ni Dylan habang wala ka sa tamang wisyo? Naniniwala kang kasing mahal ka niya? Unang kita pa lang niya sa'yo? That's an ass, Lana. Kamukha mo si Agatha, his first and unrequited love. You're beautiful enough for a second choice in his heart, don't you think? If he cannot have Agatha, then he just settle for a lookalike. Kumbaga po pwede na. Kusang mga tampalad niya sinampal ito ng malakas.
Mahal ako ni Dylan, nangigigil na sabi ni Lana. Kahit na planado pang pagkikita namin, kahit ano pa ang rason ni Dylan ng pakasalan niya ako noon, kahit pa dahil kamukha ko si Agatha at kahit po pwede na lang ako, wala na akong pakialam. Tumayo siya tinapatan ng tingin nito kahit nakatingala na siya dito. Biglang nawalang intimidation na nararamdaman niya dahil galit na galit siya ngayon kay Barry. I may be a second choice at first, pero alam ko ngayon na mahal na ako ni Dylan. He was falling along the way. I know, I felt it. I'm not assuming because every day I can feel how Dylan loves me, how he takes care of me, and how he's excited to let everyone know na kasal na kami at magkaka-baby na kami. Dinuro-duro niya to. Kaya ikaw, sige, salamat kasi sinabi mo sa akin to. Pero para ano? Para masaktan ako? Para magalit ako kay Dylan? No, Dylan assures me every day, every hour, every minute, every love makings that I'm the only girl he loved come heaven or hell. She shouted at him. And I love him. Mahal na mahal mo si Dylan ha? Because he loves me too. That much. And when we love, we must learn to trust. Marami silang issues ni Dylan sa mga sarili na natutunan na nilang i-overcome. At kasama doon ang pag-build up nila ng trust para sa isa't isa. Dahil sabi ni Dylan, they must not feel insecure sa pag-ibig nila sa isa't isa. Dapat mas maging secure pa sila. And how can they feel the security? They must trust each other that no matter what issues or problems they'll face, nothing will get between them. Kung totoo man ang mga sinasabi ngayon ni Barry, mas kailangan niyang marinig ang side ng asawa niya. Hindi na siya magiging selfish pa. She promised that to herself and to Dylan. Medyo kinalma nila ng sarili, baka matakot ang baby niya. Otomatikong napahawak siya sa puson. Ano na Barry, bakit kailangan mo itong sabihin sa akin? Umupo ito sa upuang katapat na inupuan niya kanina. Komportable pa itong nagdikwatro at sinandal ng likod sa sandalan. Then he smiled triumphantly. Anong giningiti-ngiti mo dyan? Mataring na tanong ni Lana dito. Pagkatapos ng lahat ng sinabi nito at pagkatapos nitong sampalin, ngingiti lang ito na parang masaya pa. Baliw ba to? I want to test how much you love Dylan, Lana. And I'm happy because you do love him and trust him. Gusto ko sinagot mo sa akin. Yun ang gusto kong marinig mula sa'yo. Seryosong sabi nito at saka humalikip-kip. But you're too brave. Nasampal mo pa ako. You deserve it. He lightly chuckled. I think so too. Mukhang lalaki ang baby mo. Sobrang tapang mo. No one dared to slap me. Lumabi si Lana. Uulitin ko ulit yon sa oras na siraan mo sa akin ulit ang asawa ko. Sabay upo sa inupan niya kanina. Pero sandali nga lang, naguguluhan ako sa'yo. Oh, kinausap mo ko para malaman mo kung gaano ko talaga kamahal si Dylan? Bakit? Tinitigan siya nito ng matagal. Hindi naman niya inurungan ang tingin nito at sinalubong yon. Tama nga siguro ito, baka lalaki ang baby niya at tapang-tapang niya. Habang noon ay halos magtago na siya sa likod ni Dylan habang kaharap si Barry. Hindi mo na ako matatakot, aniya rito. Napailing-iling ito. I witnessed Dylan grew up and hid all his insecurities. Nakita ko kung gaano siya nagmamahal at nasaktan ng lihim para gawin ng tama. He played with a lot of women, but deep inside I know he wanted to have his own happily ever after. But he's too insecure about being an orphan. Mabilis siyang sumuko kapag tingin niya hindi para sa kanyang isang bagay. Katulad ng hindi niya pinaglaban ng posisyon niya sa Guevara Minings. Kahit pa mas nararapat siyang mamahala doon. You know about the necklace and his gym, right? Sa dalawang bagay lang na yun siya totoong masaya. But when you came, he changed. Totoo ang mission namin na ilayo ko kay Reeve. Pero hindi ko na alam ang iba pang rason sa mga naging pagliko ng plano namin. Dahil sa ginawang pagpapakasal sa'yo ni Dylan. Pero habang tumatagal, nakikita namin kung paano kay paglaban ni Dylan. Nang hinubad niya ang necklace at kung paano niya tinanggap ang sarili niya para mahalin ka ng buo, mabagal na sabi nito. At sa nakikita ko sa iyo ngayon, kayang-kaya mo ring ipaglaban ng pinsan ko. No wonder you rightfully deserve each other. Napakurap-kurap si Lana, hindi niya inaasahan ang mga sinabi nito. At parang natutunaw ang puso niya lalo nang marinig niya ang mga sumunod pang sinabi nito. When we silently promised to protect Agatha and make her happy no matter what, palihim na ipinangako ko rin sa sarili ko na magiging masaya ang mga nakababata kong pinsan. Kahit hindi ko kadugo si Dylan, he is already a brother by spirit. Nagkibit balikat to.
I think it's me being a big brother to all of them. Kaya siguro masasabi mo kung pakialamero ako ngayon. Masisisi mo ba ako kung gusto ko masigurado kung gaano mo kamahal si Dylan? Masisisi mo ba ako kung gusto ko makasigurado na sa'yo siya sasaya ng tunay? Paano kung iba palang ginawa ko? Paano kung kabaliktaran ang naging reaction ko? Paghihiwalayin mo kami? Hindi kita kinausap kung alam kong ganun ang gagawin mo. Ha? Nagugulo ang wika ni Lana. Akala ko ba you're testing me? So it's either you fail or pass. I don't do a test if I know I'm going to fail. Makahulog ang sabi nito. Alam ko naman na mahal mo din si Dylan. I'm just double checking, let's say. Nagpakawala siya ng hangin, maya-may napangiti. Maling-mali siya ng hinala kay Barry. Pagkatapos ng mga nalaman niya, she can say that he's really a kuya. Salamat Barry, nasambit niya. Natutuwa lang siyang malaman na napapagiliran si Dylan ng mga taong totoong nagmamalasakit sa kanya. No Lana, thank you. Sabi naman ito saka tumayo. Balita ko, sasabihin mo sa lahat ang tungkol sa kasal niyo. Tumango siya. Yes, sa birthday ko sana. Laktawan mo. Ha? Bakit? Kiniling nitong ulot seryoso na ulit ang muka. I have a better plan. Ano yun? Gusto mo bang makitang umiiyak si Dylan sa kaligayahan? Tanong ni Barry. At dito na po nagtatapos ang ika-25 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.